Hello po, it's me, Captain Al. Share ko lang po sa inyo yung biyahe kong from Cavite to Dapitan City, which is Zamboanga del Norte. Ito, umalis ako mag 3:30 and afternoon. Dito po ako sa dating shop ko, banda. Yan, shop ko dati. Papunta na po ko ng Batangas. Yan. Tinakbo ko papuntang Batangas, although hindi masyadong matraffic. Nakuha ko lang siya ata mga 35 minutes, ganyan. Ito, dumating na ako ng Katiklan, Katiklan Port. Hindi ko na nakunan yung mga video do sa Batangas kasi nakasikaso ko sa mga tickets whatsoever. At the same time, akala ko naka-on yung GoPro ko. Medyo mahirap, may backpack pa ako. Tapos kaya hindi na ako nakapag videos doon sa Batangas. Ito po sa Katiklan, napakagandang lugar nito. Hindi masyadong mainit that time. This 7:30. Tapos ako kumain, umalis ako mga 7:30. Papunta na akong Iloilo. Ito medyo ang kilometer from Katiklan to Iloilo about I'm not mistaken, nasa 300 plus kilometer. Pero tinakbo ko lang siya ng 2 hours and 42 minutes. May kasama pa yung nag-iyo siya ako one time lang ata dito, nag-stop over ako. Yan, pagka maluwag, bumabak ako, probably nasa mga 150, 160, 180. Pero hindi ko nakapatakbo ng mga 200 dito kasi hindi ko kabisado yung lugar. Although hindi ito siya expressway, kaya asahan mo may mga aso, may mga biglang tatawid ng ganyan. Nandun yung mga precaution mo na mag-iingat ka sa mga ganitong public road ng ganyan. Although yung expressway is public road, pero kakaiba siya, no? Kasi wala may mga bahay, may mga aso siguro na padaan, yung mga gala lang siguro yan. So dito, medyo malamig-lamig pa. Hindi ako naka-cover all nito. Nag-decide ako mag-jacket lang ako kasi pagka sa cover all, naka-leader yung suot mo, siguro napakainit. Yung hindi ko ma-imagine yung mangyayari ko nung naka-cover all ako. Dito, padaan ako. Padahan-dahan ako muna dito kasi hindi ko kabisado. Ito kasi motor na to, GX10R. Hindi ko malagyan ng cellphone o for my reference to, para malagyan kung saan yung dadaanan ko. Yung Waze or naka-Google Map ka. So, takbo-takbo ako dito hanggang puro lang ako tanong sa mga kanya. Pagka medyo hindi ko kabisado, itatanong ako sa mga tao, saan yung padaan dito? Saan po pa Iloilo? As you can see, yung lugar nila, di ba? Asahan yung fresh air dyan. So, nandun yung parang din sa amin dating. Medyo masaya ako dito na nag-iingat ako kasi ako lang mag-isa. Hindi ko kasi iniisip yung consequence nito. Ito, nagtatanong ako, saan yung pa Iloilo? Ayan, ikatamaan ako. Mga 5 beses ata ako nagtatanong dito. Makaabot rin sa unahan, nagtatanong rin ako ng kung saan yung way papuntang Iloilo. Balikan ko natin, pagka inisip ko pa yung mga consequence dito, pagka halimbawa ikaw lang isa mag-rides, ay talagang hindi maganda. Hindi ko naisip yon kasi just in case may mangyari sa'yo, walang tutulong sa'yo, tapos ikaw lang mag-isa. So next time kung babalik ako ng Dapitan sa amin, magsama ko na isa. Medyo mapalaki ka sa gastos, of course, yung pumasahe. Kung halimbawa yung gastos ko dito from Batangas, including wala na yung food, gasolina o sa
pamasahe ng mga barko, ganyan. More than kahit pa sabihin natin 5 times kabalikan from Manila to Dapitan. Ayan, gumagastos ka dito halos nakalimutan ko na. Kasi yung nagdala ako ng sasakyan dati with my big bike, gumastos ako ng 100,000. Pamasahe lang po yan. Kasama na yung kain dyan. Mahirap nung pagkakanya. Ito yung parang yung gusto mo mag-rides na mag-aeroplano parang hindi naman yung sawa na ganyan, karating ka kagad. Ito nag-rides, nakakapagod pero magalis na. Ito nagtatanong naman ko saan po pa Iloilo. Ito tinuturo sa mga panauhin natin dito. Ito na, tuloy-tuloy na ako papuntang Iloilo. Kaya minsan kung alanganin yung pera ko, hindi na ako magtawag nito, magdala ng sasakyan or motor na ganyan, mag-aeroplano lang ako. Kasi halimbawa nagkita, saan ka galing? Nag-road trip lang, nag-land trip lang ako. Parang sabi ng iba na, ba't hindi ka nag-aeroplano? Wala ata ito pamasahe. Bigla nila alam yung pamasahe, yung ko, mapakalaki. Ito, dumating na po ako ng Dumangas Port. I thought this is a part of Iloilo. Tinakbo ko lang siya ng 2 hours and 42 minutes. Medyo di matraffic, kaya pagka makita ko may street, as I said, ko umabot ng 200 km per hour. Mga 195, 180, 100, mga ganyan, mga takbo ko. So, dumating na akong Bacolod, guys, dito. As you can see, makikita mo yung kuan ko, yung motor ko, yung backpack ko, nilagay ko na sa likod. Patagal ng patagal, pabigat ng pabigat. Although mga 3 t-shirt lang ata, yan, 3 underwear, tapos 1 short, ganyan. Kasi, yun ang kamo, hindi na ako magtatagal halos sa amin. Ngayon, next sunod kong biyahe, plano ko, wala na akong magdadala siguro akong brief. Bibili ako mga shorts, tapos iiwan ko lang din. Gagawin chinilas or whatsoever na kakailangin ko next bakasyon ko. May nakasabay ako dito, guys, naka-GS. Although wala siya dito, parang dito sa likod. Nakasabay ko sa daanan. Papunta rin siya ng Dumaguete. Kaso hindi ko siya masabayan. Hindi ko naman sinabi na hindi ko siya masabayan. Napakabagal niya tumakbo. Siguro nag-90 siya. Mahirap naman din kung 90 yung takbo ko. Tapos nakayuko ako palagi. Naka-sports bike ko eh. Kaya inunahan ko na sila. Dito kumain ako muna. Ito pala, dumating na ako ng Dumaguete. Papasok ako dyan sa Pascat na niyan. Alam nyo, guys, from Cavite to Batangas, magkukonsume ka ng almost isang gabi doon, from Batangas to Katiklan, yung barko na sinasakyan mo. From Katiklan to Dapitan, including sa mga roro na ganyan, darating ka ng araw na yan. Mapatagalan ko dito sa mga roro yung paano mo yung mga schedule. Minsan aantay ka ng tagdadalawang oras, pero kung tuloy-tuloy, umaga nakarating na ako. Anyway, dito na yung lugar ko. Ito na yung makikita ko na po yung City Hall namin. Napakaganda. Next time ko yung videos dito, sa umaga naman ipapakita ko. Napakaganda itong lugar ko. I'm so very proud na taga rito ako. Inisip ko dito, hakilaw na kasi mahilig ako sa kilawin kakilaw na ako ng super preska na maisda. Ito yung City Hall namin. Malapit na ako dito mga 11 o'clock in the evening ata to. So salamat, guys. Magbibideo ako ulit ng next road trip ko. Thank you, goodbye. Thank you for watching.